at sumayo rin. Ang pagpapahayag ng balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon yun, maraming sa mga nakarin kay Jesus sa mensahe. Tuloy nyo ito ang propeta ng hinihintay natin. Itumahan ang Mesias, sabi ng iba. Ngunit sumunod naman ang iba. Paano ba mapunala sa Galilea ang Mesias? Hindi ba sinabi ng nakasulatan na magugulat ang Mesias sa higit ng David at sa Bethlehem na bayan ng David? Ipanganak magkakaiba ang malagay ng mga tao tungkol sa ibig nilang bakit siya kung wala naman mamakas pumuli sa kanya. Ang mga kawal na banay sa templo ay nagbalik sa mga punong sacerdote at sa mga pariseo. Paano hindi siya dinagawa dito? Tanong nila sa mga banay. Sumunod sila. Wala pa pong nagsalita ng bayan at iyan. Kayo man kayo nakakita ng nabi. Anong mga pariseo? Mayroon bang pinuro o pariseo na niniwala sa kanya? Wala. Mga tao lang na wala makakaman sa kalusan ang naniniwala sa kanya. Mga sinima. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus magunan. Tinanong niya siya, "Dapat ba sa aking kapusan na tulad ng isang tao na hindi muna nililibis at pinakalaman kung ano ang kanyang ginawa? Hindi ba?" Sumunod sila, "Kung may taga-Galilea rin, magsaisip ka at makikita mo kung walang propeta magmumuna sa Galilea." At tumuli na ang bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Cristo. Palakpakan po natin ang malakas ang salita ng Diyos. Mas malakas, salita ng Diyos na nagkakawang tao. Tayo po ay nakapasok na, malapit na tayo sa pag-aalaala ng paghihirap, kamatayan. Siyempre, ang huling kabanata ay ang pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya marahil may kapanaw ng iba, bakit kailangan na kayo ng Diyos mamatay para tayo bigyan ng buhay? Pwede naman sabihin ng Diyos na, patawad na kayo na. Kaysa naman mag-usap ako ng ganito. Kaya sabi siguro ni Jesus, Ama, kung pwede ko sana alisin ang upang ito, subalit, hindi ang aking kagustuhan, kundi ang iyo ang dapat na sunod. Kaya niya pinakita ng Panginoon sa akin, obedience is the proof of trust. Ang pagsunod, patunay ng pagtitiwala. Para sa mga bata, pag sinagyan mo ng putos ko at sinunod ka, yun ay palatandaan ang pagkatitiwala sa iyo. Kaya na sa akin ang pagtitiwala bilang mga devoto ng Divine Mercy. Trust in Jesus. Jesus, I trust in you. Pakiulit. Jesus, I trust you. Kasi marami mga sandali, yung iba nagtitiwala, pero hindi naman marunong sumunod. No? May 10 utos. Yung iba gagawin pa, dadagdagan ng pang-labing 1 utos. Huwag ka maghuhuli. Pang-labing 2 utos, dinagdag pa naman ng magawa. Pang-labing 2 utos, pag nahuli, huwag ka aamin. Yung mga talagang walang magawa, pang-labing 3 utos, nagigipit ka na, magturo ka ng iba. At yung mga politiko, nakuha ka pa niya, ang 14 na utos, kapag ipik na ipik ka na, magtago ka na lang. Nagtatago na yung iba. Alam niyo naman po ang kalakaran sa politika sa Pilipinas, no? Ang korupsyon, parang
the table. Sobrang nasaktan. Kaya wala kang nila sa mga Pilipino. Kaya naman sabi, obedience is the proof of trust. Tayo rin. Kaya tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon. May iniwan ng batas. Hindi yan binabago. Sinusunod na natin. Dahil may tiwala tayo sa divine mercy. Ako ay nananalig sa iyo. Ako ay nagtitiwala sa iyo. The proof of faith is to trust. Tinanong mo yung kanina, may tiwala ba kayo sa Diyos? Sabi niyo, oo. Pero ang salita wala masyadong matayan yan eh. Walang bigat. Salita lang yan eh. At tinanong mo babae, mahal mo ako. Pag sinabi ng babae, ewan. Hindi sabihin ng oo. Pero pag lalaki tinanong mo, mahal mo ako. Pag sinabi ng lalaki, oo. Ibig sabihin, ewan. Kaya depende sa tinatanong nyo. Diba? Ikaw, huwag kayong mag-aaway magkapatid, ha? Masama yun. Opo, Daddy. Eh, bakit kayo ni Mami? Lagi kayo nag-aaway. Fake news ka na. Paano ka paniniwala ka? Yung Mami mo, maraming sakripisyon sa'yo. Kaya huwag kayong sasaltan, huwag kayong malulungkin, ha? Lagi mong pasasayain. Eh, ba't kayo? Hindi yung dinadalaw si Lola. Di ba natin yun? Bakit hindi yung dinadalaw? May sakit. Fake news ka na naman. Ang dami ito. Hindi laging paniniwalaan ng tao ang inyong sinasabi. Pero lagi nilang paniniwalaan ang nakikita nila na ginagawa ninyo. People will not always believe what you say, but they will always believe what you do. Dahil sa gawa lang naman tayo nakakahusgan. Kaya yung pagsunod natin, importante, na divine mercy. May tiwala ka sa Diyos, isang pusan ka. Sa tumapa. Nagkaroon naman ng maparamdaman. Para sa mabuhay, kailangan palitan ng kanyang puso. Sino naman magbibigay ng puso? Ikaw naman mamamatay. Ganun naman. Sinabi na rin sa mga Katoliko sa St. Peter's Square ang kalagayan ng Santo Papa. Ang Santo Papa ay malubha at kung siya'y maligtas, kailangan mapalitan ang kanyang puso. Nung marinig ng mga Katoliko yun, alam nyo, nagsikawan ng mga Katoliko sa St. Peter. Take my heart! Take my heart! Kung bakit, ayun yung mga Katoliko dun sa St. Peter. Pag ginanyan mo yung kamay ko, isigaw kayo. Take my heart! Take my heart! Practice. Take my heart. Take my heart. Ang tawag dyan, audience participation. Kaysa nakatumangala kayo dyan, ako na nga ako eh. Nung marinig na sa tumapasigaw nyo, at inanghina siya, bumangon sa kama at tumungaw sa bintana. Nung makita ng mga Katoliko na kadugaw sa tumapa, nagsigawan sila. Take my heart. Take my heart. Sabi na sa tumapa, damang-dama ko ang inyong pagmamahal sa akin. Tiyagat handa kayong mag-alay na inyong buhay para sa aking kaligtasan. Subalit, isang puso lang naman ang kailangan ko. Kailangan kayong nag-aalay ng inyong puso. Kaya upang malaman ko kung kaninong puso ang tatanggapin ko, ilalagyan ko ang barayong ito. At kung kaninong babagsak, siya ang magbibigay ng puso. Nagsigawan ang mga Katoliko. Hindi man ang manalimu dahil lang bumabagsak sa mga Katoliko. Sumisigaw sila. Palapit ang balahibo, malakas na sigaw. Yung malapit na sabi ng mga Katoliko. Magkaroon na. Huwag dito. Patay na ko ang Santo Papa. Hindi pa ako bumabagsak ng balahibo. Eh kung puro salita lang tayo, wala akong patayan niya ng aking tiwala. Proof that you obey, because you trust. Marami na kayong narinig na aral ngayon, hindi ko na dadagdagan, makakalimutan nyo lang yung iba. Kaya importante, remember, if you really trust, ano ba nang mangyari sa inyo mamaya pag-uwi ninyo?
Ang buong bibig na may tiwala sa Diyos, okay lang yun. Okay ulit. Okay na yun. Kaya niyong sabihin niya, may tiwala kayo sa Diyos. Kahit hindi ninyo gusto ang nangyayari. May tiwala ka eh. Hindi ka mag-aalala. Hindi ka naman mapapayaran ng tatay mo eh. Halimbawa, paglabas ng dito, nadulas ka, gumulong ka ng malabas ng kalsada. Anong sasabihin na may tiwala? Yan ang may tiwala. At kaya nyo lang gawin po ang bibig nyo yan, expression nyo yun, okay lang yun. May tiwala na kayo. May nakakita sa'yo, pinagtawanan ka. Anong sasabihin nyo sa pinagtawa? Sabihin nyo, kaya mo yun? Ganon. Pag-uwi nyo sa bahay, masaya kayo dito. Pag-uwi nyo, nasusunod bahay nyo. Anong sasabihin ng mga may tiwala? Ito, parang walang tiwala, oh. Okay lang yun. Kasi nakita ng Diyos, itong bata ito lang makabait. Pero ang bahay na, luma na. Alam ko na, bilang kanyang pala, ano pa ng bahay niya, bibigyan mo siya ng bagong bahay. Pero, kung pag-iiba pa niya yung luma, gagasta pa siya. Sumundin mo lang. Magaling ng Diyos! Hindi nyo kaya tanong ng Diyos sa kakalinuhan. O, kasunod, para may uling ka, kaya naman sa lang agad ni Noah. Ayaw nyo may bagong bahay. Ulit, para bigyan mo kayo dyan. Masaya kayo dito, pag-uwi nyo, nasusunod bahay nyo. Anong sasabihin na may tiwala? Pag-uwi mo, wala ka ng kitapa, nandun mo dyan katabi mo. Anong sasabihin na may tiwala? Iniwanan kayo ng boyfriend nyo. Iniwanan kayo ng asawa nyo. Luma na yan kasi. Papalitan na ng bago. Nagkasakit kayo ng maluha. Nagpapaya ka ng Diyos. Namatayan ka ng mo. Okay daw, okay. Kaya niyo ng gawin mo ang bibigyan okay lang yan. Jesus, I trust in you. Then you give trust. And you put your trust in the divine mercy. Ewan ko bakit, iba yung nakasulat sa inyo dito. Ako ay nananalig sa iyo. Sa amin kasi nakalagay, Jesus, I trust in you. At itiwala sa Diyos, na anong sitwasyon, alam mo na hindi ka pababayaan